Ayan, so good day everyone po. Ayan, we are going to have our next lesson po wherein this is, or the coverage of this is kung ano po yung naka-flash sa screen ninyo ngayon, no? So, you have 13 plus 20 equals 1 times 15 equals 20 times 13, ay mga ganyan po, no? So, these are, ayan. So, these are the basic operations po and formulas in Excel. So, ito po yung madalas natin ginagawa or ito na yung pinakapuso ng ating ng ating documents or ng mismong Excel natin. Kasi, sa part po na ito, ang ginagawa na natin ay naglalagay na po tayo o nagpo-formulate na tayo ng data na maaari nating magamit sa ating mga documents. Especially in businesses po na kailangan ay specific po tayo sa paglalagay ng formula or para mas mabilis na makalculate ng Excel yung ating nilalagay na data po. Ayan. So, our objectives for this topic is you have to determine the basic operations used in MS Excel and their functions. And number two po is you have to develop an Excel file using the basic operations in computing sample data. Ayan po. Okay. So, for the core values po, we have media literacy and also we have the critical thinking. And our essential question for this one, since nga tayo ay naka-recorded, so walang sasagot sa akin. So later po, isa-sum up ko or i-wrap up and I will show you or answer this essential question na lang po, no? So our essential question is, what is the importance of knowing the basic formula in MS Excel? So one of the most powerful features, sabi dito, of Excel is the ability to calculate numerical information using formulas. So ito po yung nagiging calculator na natin. So mas mabilis kasi siya na ma-calculate yung mga data natin kung gagamit tayo ng Excel, no? So sabi nga ng iba, sa ibang section, no, mas mabilis naman po ma'am na gumamit na lang kami ng CalQ. Tama naman. Pero hindi naman kaya ni calculator na gawin or sabay-sabay na i-tabulate yung data all at once. No, hindi niya kayang i-highlight lang and then, bam, ganyan na lahat or andyan na lahat ng answers. Hindi po ganon. You have to type it manually po ng isa-isa bago kanya bibigyan ng answer. Unlike the Excel po na once i-drag mo lang yung field handler, automatically may answer na sa lahat ng tabulated data or sa data po. No? So, ganun po yung ginagawa ni Excel or isang advantage ni Excel when we are using these formulas po. No? Ayan. So, we also have the mathematical operators. So, since ito nga ay calculations na, kailangan natin ng mga operators na gagamitin natin or operations. Ano ba yung mga operations na pwede natin gawin? No? So, sabi dito, Excel uses standard operators for formulas such as the plus sign for addition, the minus sign for subtraction, and asterisk for multiplication, forward slash for division, and caret for exponent. Now, tandaan po itong mga formula po na ito or yung mga operators po na ginagamit natin. Yung addition and subtraction naman po, ito po ay common na ginagamit natin sa mga mathematical equations na binibigay sa atin ni math teacher, no? Pero yung multiplication po, mostly or most of the time, ang gamit po natin dyan ay yung x or yung ginagamit natin na parang dot para malaman natin na yun ay multiplication. Pero sa Excel po, ang gamit po niya na formula is yung asterisk sign po. No, so kapag ikaw ay magmumultiply, automatically, kailangan mo po na ilagay po yung ating yung multiplication po. No, na sign or operator. Ayan. So, yung forward slash naman po ay ginagamit natin for division. So, kapag magde-divide, kailangan po ng operator na divide para po malaman ni Excel na ang formula or ang hinahanap mo is the answer for the division formula. Lastly po, yung exponent po natin na tinatawag. Yung exponents po, these are
the mathematical operations or operators na ginagamit natin para po ma-identify what is the exponent of this one. Halimbawa po, 4 squared. Yung squared po, yung hinahanap yung dalawang beses na uulitin si 4. Diba? 4 times 4 or 4 squared is equals to 16. Diba? Yung mga ganun po, no? Or yung 3 cube is equals to what is the exponent? Ayan, yung mga exponent, yung mga nasa raise, nasa taas, no? So, yung ating mga superscript. So, next po natin, ayan. So, sabi dito, there is a note that all cells must begin with an equal sign. So, this is because the cell contains or is equal to the formula and value it calculates. So, ito pong si Excel natin, hindi siya nagpo-formulate or hindi siya gumagawa ng isang command like formulated data nang walang equal sign. Bakit po? Si equal sign po ang nagiging or nagsuserve as kanyang indicator na ang nilagay mo po ay isang data na formulated or kailangan po ay ng calculations. No? Kung ang nilagay mo lang po halimbawa yung cell mo ay si F2 plus F4. Ang mangyayari po doon, hindi po siya magka-calculate. No? Kahit na may data ka doon. Ang mangyayari po sa kanya, ilalagay niya lang po na content si F2, F1 plus F4. No? So, hindi po siya magka-calculate actually. Mailalagay lang po as content, pero hindi po siya formulated data or numbered data. No? So, ganun po. Ayan. So, we have to understand the cell references naman po. Si cell references, this will ensure that your formulas are always accurate because you can change the value of reference cells without having to rewrite the formula. So, ito si reference cell, kapag siya ay, halimbawa, hindi mo na kailangan i-type na F1 plus F2 ay equals F1 plus F2. Automatically, pwede mong ilagay na lang yung sign. Halimbawa, ilalagay mo equals, i-click mo si F1, tas plus F2. No? So, kapag nagbago ka ng data, halimbawa, pinalitan mo yung number na ang nakalagay doon ay 12. Papalitan mo siya ng 14. So, automatically po, magbabago na yung kanyang answer kung siya ay naka-formulate na. No? So, hindi mo na kailangan na ulitin pa yung formula para magbago yung number. Or pag binago mo yung number, baguhin mo pa yung formula para mabago yung answer. Ito po automatically, pag binago mo po yung data doon, magbabago na rin yung answer. Yun po yung tinatawag nating cell references. Ayan. So, sabi dito, in the formula beside cell A3, adds the values of cells A1 and 2 by making cell references. So, si A1, yan po yung naka-blue. Si A2 naman yung nasa baba niya, yung may kulay pula. So, yan po yung indicators. Yung first formula po, indicator siya na kulay blue. So, or yung 2 naman, or yung formula 2 natin, meron siyang kulay red. No, so ganun po siya. So, kung mapapansin nyo po, meron din siyang equal sign. Ito po. Ayan, no? Kung mapapansin nyo po, meron ditong equal sign para mailagay yung tamang answer. Now, yung answer po ilalagay sa green po na highlight. No? Equals, click mo sa A1, and then, plus, kung ano yung indicator mo or mathematical operator, and then plus, kung ano yung formula 2, which is yung A2. Now, dahil nga ito ay addition, dapat ang magiging answer niya ay 7. No? So, dito po sa baba. So, 5 plus 2 equals 7 po. No? So, ganun dapat siya. Kung saan mo po itatapat itong 8, yung equal sign mo na may formula, doon po mailalagay yung answer niya. Next po. When you press enter data or enter, the formula calculates displays the answer in cell number 3 or A3. So, kagaya nga ng kanina, yung 7 po ay nasa baba ni 5 plus 2. No? Now, if meron ka pong cell references, automatic po, ibig sabihin, naka-formula na po itong A3 nyo. So, may formula na siya na A1 plus A2. Now, kapag binago mo po yung kanina, dito po ay nakalagay ay 5. Pag ginawa mo siyang 6, automatic po, pag in-enter mo siya, ang magiging sagot po ay 8. So, hindi mo na po siya kailangan i-type pa ulit
or formula ulit, ilagay ulit yung formula para makuha yung answer. Automatic na po yun kapag nagbago ka ng number dito, mababago na po siya dito sa answer po natin, no? Ayan. So, sabi dito, by combining mathematical operators with cell references, you can create a variety of simple formulas in Excel. So, formulas can also include a combination of cell references and numbers in the example below. So, ito po yung example natin, no? So, you have to select the cell that contains the formula. In our example, we'll select the D12. So, kung ito po ang inyong B, C na column at letter D, hahanapin mo po si pang number 12 at kung saan sila nag-intersect or nagmi-meet sa intersection, doon po ang kanilang, ayun po yung kanilang cell name. Ayan po, no? So, D12, dyan po ilalagay yung answer, yung total natin, no? Ayan. So, you have to type the equal sign and then, makikita mo po or itatapat mo yung kung saang number yung pag i-add mo. Halimbawa, si June budget, i-add mo kay July budget. So, si June, i-click mo po, equals, tas click mo po si D10. So, automatic po may makikita kang number po dito or yung cell name niya po ay lalabas na po automatically sa tabi ng equal sign. And, ayan. So, pag tinype mo po yung cell address nyo, which is yung cell D10, yan, may mag-appear po na blue border dito, indicator na siya po si formula number 1 or yung inad natin na number 1. Now, next po is yung operator po na gagamitin. Halimbawa, gusto mo nga ipag-add siya. Ang gagamitin mo pong formula or mathematical operator ay plus sign. Now, kung gusto mo ng multiply, ay ang gagamitin mo ay asterisk. No? So, ganun po siya. And then, itatapat mo po yung another cursor mo kay kung ano po yung gusto mong ipag-add. No? Kung kanina ang sinelect mo ay si $1,200, i-click mo naman po as, or hahanapin mo naman po yung cell name netong i-add mo. Halimbawa, this is D number 11. So, D11. So, D10 plus D11, ayan po, no? Equals D10 plus D11. So, ang mag-a-appear po as red border, yung kulay, I mean, yung formula number 2. No? Ayan. So, next po natin, kapag in-enter mo po yung data, since meron ka pa na pong nakalagay doon na D10 plus D11, dito, D10 plus D11, automatic po, ang magiging, pag in-enter mo po yun, makukuha na po yung tamang sagot, which is yung $2,700. No? Ayan. So, sabi dito, don't forget, if the result of the formula is too large to be displayed in a cell, it may appear as pound signs or yung hashtag instead of a value. So, ang gagawin lang po nun, or this means na masyado pong masikip yung inyong cells or yung inyong columns or rows para ma-input yung data or mahabang data. So, ang gagawin po, you have to stretch. Kung ito po yung data nyo, halimbawa ito, kung hanggang dito lang siya, you have to stretch papunta po dito para po ma-catch up niya or makita niya lahat po ng data po na in-input ninyo. No? Now, next po natin is modifying values with cell references. Okay. So, modifying values with cell references. So, yung totoo daw na advantage ni cell references is that they allow you to update the data in your worksheet without having to rewrite the formulas. Ito nga po yung sinabi ko kanina. No? So, paano po yun nangyayari? No? Halimbawa po yung example kanina. No? Na ang nakalagay po dito ay 1,200. Dito, sa D10 nyo, ang 1,200. Kung papalitan ko po siya ng 1,800, nilalagay ko po dito yung 2, gagawin kong 8, automatic po, pag in-enter ko siya, magbabago na yung answer niya. No, hindi mo na kailangan palitan pa ulit kung ano yung formula dito. No, automatic na po yun pag in-enter mo, no, mag-formulate na po yung data niya. No, basta meron po siyang formula. So,
Sabi dito, Excel will not always tell you if your formula contains an error. So, it's up to you to check all of your formulas. Now, sabi nga po natin, lahat ng pagkakamali ay kapag nakuha mo yung maling sagot sa Excel or halimbawa, iba yung expected mo na magiging sagot. So, kung halimbawa ang nakalagay dito ay 1.9, so dapat ang sagot dito ay 3.4 or ang sagot dapat ay 1.5, kunwari. So, ay 3.3, tas ang nakalagay lang ay 1.5. So, may pagkakamali ka po doon, hindi po pagkakamali ni Excel po. Lahat po ng pagkakamaling i-commit sa Excel, lahat po yun ay pagkakamali ng mismong taong nagna-navigate sa kanya. Kasi po, hindi naman siya magkakamali kung hindi mali ang tinype mo or finormulate mo na data. Sabi nga natin, hindi masisira ang isang bagay kung hindi mo gagamitin. So, hindi naman yan gagalaw na kusa siyang masisira. Tama? So, ang nangyayari po dyan, kung mali ka ng gamit, mali rin po ang ibibigay niyang information sa'yo. At si Excel po, hindi niya sasabihin kung ano yung pagkakamali mo. Kapag nakita mo or napansin mo yung mali mo, kailangan mong hanapin yung pinakaunang part kung saan mo feeling ka nagkamali or saan hanapin mo yung part kung saan ka feeling mo nagkamali ka. No? So, ganun po siya. So, kailangan po, you have to be careful when it comes to the data na ini-input po natin para hindi po kayo magkakamali. Next po. Ayan. So, yung point and click po natin na tinatawag, ito po yung hindi mo na po kailangan i-type pa kung ano yung, or hanapin kung ano yung cell name niya. No? Kailangan mo lang pong ma-determine kung alin yung cell na yon. Halimbawa po. Ayan. So, ito po yung example natin. Ayan. For our example, halimbawa, ang gusto ko po ay eto, no? Ang gagawin ko po, i-equal sign ko, nasan po ang total? So, dito po sa D number 4. So, equals, so, i-click ko lang po, halimbawa, equals, click, si 15. Para po, ma-register sa kanya na siya ay si B number 4. Click lang po yan, click. And then, plus or multiply. Asterisk, sino yung gusto kong ipag-multiply? So, halimbawa yung katabi niya, which is yung C number 4. Kiklik ko lang po si C4, automatic po may lalabas ditong name na C4. Now, if gusto ko po, halimbawa, si 15 i-add ko kay, or i-multiply ko kay C number 7. So, ang gagawin ko po, equals, click po kay 15, and then, pindot po ako ng aking mathematical operator, which is yung asterisk, and then, click ko po si C7. So, si 2.99. Pagka-click ko po, automatic po, ang lalabas pong word dito or cell name is C number 7 or C7. So, ganun lang po siya kadali. Yan. Pag in-enter mo po, automatic may sagot na siya. So, now we have the copying formulas with the fill handle. So, kung meron po sa inyo madalas or meron akong nakita sa inyo na nagkaroon ng pagkakamali when it comes to copying the data po, no? Kasi, or highlighting. Kasi ang ginagawa po nila is, ginagamit po si fill handle. Now, si fill handle po, ito po yung mga errors na i-highlight mo lang siya, pero ang nangyayari ay nakakopy kung ano yung nakalagay sa taas. No? So, ang nangyayari, kunwari, halimbawa, 8.75, hinighlight mo siya, akala mo highlight siya, no? Pag ginanon mo, pag dinrag mo pababa, ang nangyayari, nagiging 8.75 lahat. So, paano po nangyayari yon? Kapag po, naklik mo po yung fill handle, kapag tinapat mo po dyan, yung parang may box po sa gilid, may box po dyan na kulay green, automatic po yan, pag ginanon mo po, dinrag mo po pababa, makakopy niya po yon kung ano yung nakalagay dito sa taas. Para po mag-highlight po, dito lang po kayo sa gitna, magki-click and then hold and drag. No, yung fill handle po, ito po yung purpose niya. So, si fill handle ay para makopy nga po kung ano yung nilagay mo sa taas or makopy yung formula na nilagay mo sa taas. Ayan. Halimbawa po, ginamit po yung fill handle kanina, nandito. Pagka-drag mo po, automatic po yung formula po na ginamit mo dito sa taas, makakopy niya po yun. Now, yung answer po for this one,
ay makakopy rin po niya or automatic po magiging kung ano po yung hinahanap dito na answer, yun na po ang magiging answer dito kasi naka-formulate po yung data na to na pare-pareho. Ganun po siya. Ayan. So, siguro hindi nyo pa na-visualize kung anong nangyayari kasi nga hindi nyo nakikita yung actual. Pero, tatry po natin, we will try our best po na maisama po siya or magawa po natin siya sa computer lab. Ayan. So, sabi dito, editing formula. Sometimes, you may want to modify an existing formula. In the example below, we've entered an incorrect cell address in our formula, so we'll need to correct it. So, ang nangyayari po, ayan, halimbawa, ito po. No? Pag kinorek po natin siya, halimbawa, may mali dito. No? So, si 1, 2 at si 1, 5, kapag pinag-add mo, kailangan ang sagot niya ay 1, 7. Pero bakit po 1.5 lang ang nakalagay dito? Kung mapapansin niyo po dito sa formula sa taas, D9 plus D11. Now, tignan po natin si D9 and D11. This is D11, tama naman, and si D9. So, si D9. Ito po, no? Si D9 po ay walang number. So, ibig sabihin, ipinag-a-add mo po si 0 at si 1.5. So, tama po si Excel. Ang sagot po ay 1.5. Ngayon po, dahil nga itong gusto mong ipag-add, ikaw po ang nagkamali at hindi po si Excel. Yun po yung sinasabi natin kanina. No? So, ang nangyayari po, nagkamali ka ng pagkakatype, kaya mali din ang answer. So, you are going to rewrite or i-edit po. Ayan. So, paano po? I-click mo lang po ito. Ayan. Or ito dito po sa formula bar. Pwedeng i-click mo to. Or i-click mo po si formula bar. Sa taas po, no? So, may nakalagay po dito sa formula bar natin. This is the formula bar, yung may f of x. Now, equals D9 plus D11. So, papalitan mo lang po yung pagkakamali mo, which is yung D9. Dapat po siya ay supposedly si D number 10. So, gagawin mo lang po D10 plus D11. And then, automatically po, ayan, magkakaroon po ng selected. So, makikita mo po dyan na mali ka nga kasi yung blue ang nakalagay sa D9. So, wala ka pong ina-add. So, para po mangyari yan, no, i-edit mo lang po ito or i-click mo lang po itong part nito. Ayan. So, automatically po, pag in-enter mo po siya, pag na-edit mo na, in-enter mo na, naging D11 ay D10 plus D11. So, ang answer po ay magiging 2,700, which is correct na po. No? Ayan. So, next po natin is, ayan. So, if you change your mind, you can press the ESC key on your keyboard. Sa pinaka-left side po yun, ESC, or you may cancel po the command. Paano po? Halimbawa po, kagaya lang din ng screenshot yan. Yung bago ngayon na screenshot sa Windows 11. So, kapag pin-print screen mo or kapag nag-screenshot ka, may makikita ka dun sa taas na option. May zipping tool, may crop, may or capture or screenshot the whole desktop po, may option po doon. Now, pwede mo pong gamitin yung ESC key para ma-cancel po yung screenshot na yon. So, ganun din po dito sa formulating data sa Excel po natin, no? So, kapag pinindot mo po yung ESC, ibig sabihin automatically po maka-cancel o hindi mare-record kung ano po yung nagawa nyo po or ginagawa nyo by that time. Ayan. So, siguro po, wala naman kayong question dahil wala naman kayong ito naman po ay video recording, no? So, if may question po kayo, you can always hit me up on my social media, which is yung gamit po for the school account, SCC Mary J. Tumbaga, no? Ayan. So, sasagutin na po natin yung essential question. So, what is the importance of knowing the basic formula in MS Excel? Sabi dito, knowing the formula in MS Excel will help you to perform the correct operation in every equation and it will help us know the process of using the cell address. So, sabi nga kanina, nakita natin na
Kung ang ginagamit po natin ay tamang operation, so nagkakaroon siya ng tamang sagot. Pero kung mali po, no, automatically po nagkakaroon din ng pagkakamali sa ating gustong maging sagot. So yun lang po yun. Kung mali ka din ng pagkakalagay ng mathematical operator, halimbawa gusto mo ay multiply, ang lalagay mo ay plus, no? Automatically po, ang mangyayari ay ipag-add niya po, hindi niya po ipag-multiply. Also, one of the major errors po or mistakes na pwedeng makommit is yung walang equal sign. No, kung hindi mo alam na ang dapat na formula ay merong equal sign sa unahan, automatic po magiging mali po ang inyong data po. No, so you have to keep in mind or you have to take time to at least remember po kung paano po natin ginagamit si equal sign or so what is the purpose of this equal sign po, no? Ayan. So before I will end this, I will just leave you this quote. You are doing great or you're doing great and you deserve rest. In everything we do, we must always remember that we need at least rest. No, magpahinga kung kinakailangan at kung ano man yung ginagawa mo ngayon, no, you are doing great and this small achievements po na or these small steps na ginagawa natin is actually a progress na eventually mahuhone natin or masosow natin. Sabi nga, we reap what we sow. So, um, um, ma-claim natin kung ano man yung mga small steps, na ginagawa natin. So, kailangan din natin ng kaunting pat or ipat yung sarili sa mga balikat, no? Sabihin na kinakaya mo, kaya mo, at kakayanin mo pa, no? Ginagawa mo ang best mo, kaya kailangan mo rin magpahinga. So, you have to take your time to chill out, to hang out with friends, to have a coffee, to sleep. No, hindi lahat ng hindi natutulog ay malakas. So, kailangan nyo ring magpahinga dahil siguro nagiging exhausted din tayo sa maraming bagay, sa dami ng activity, sa dami ng pinapagawa, no, sa dami ng binibigay ni teacher na assignment. Pero, ito po yung journey natin eh. Ito yung pathway natin into success. So, we have to cope up at least. Pero, sabi nga, kung napapagod, pwede namang magpahinga. No? So, kailangan natin always i-priority ang ating self-care. So, at least give yourself a little break po from this academic duties po and responsibilities. Hindi naman kailangan na pahinga as in pahinga na all throughout, pero yung pahinga na kailangan mo lang for the meantime na para makalaban ka ulit in the next step po na gagawin mo. No? So, this is just a small reminder po and I hope you'll start to give yourself a little pat and break po. So, this is all for our lesson 6. Our lesson 6 po, or 7. Or 6 nga, lesson 6. So, yun lang po.